Sa isang hindi kilalang lugar, may dalawang tao na nag-uusap, ang isa ay isang propesor at ang isa pa ay tila isang kasamahan. Sinimulan ng propesor na magpaumanhin, pero agad siyang pinutol ng kanyang kasamahan at sinabing siya ang dapat humingi ng tawad dahil nangyari ang lahat dahil sa pagtangka niyang iligtas ang propesor. Sinundan ito ng pagsisi ng kasamahan dahil palpak ang kanilang misyong pagliligtas. Ipinahayag niya na pinahirapan sila ng mga higit na sanay na sundalo na 3 beses pa sa dami ng inaasahan nila. Hindi lamang iyon, alam din ng kalaban ang lahat ng kanilang galaw mula sa ruta hanggang sa oras ng kanilang pag-atake. Sa huli, napag-alaman nila na isa itong trap mula pa sa simula. Biglang binuksan ng isang lalaki ang pinto ng kanilang silid at itinapon ang isa pang lalaki sa loob. Ang inihagis na lalaki sa loob ay tinatawag na Sergeant Kim. Ang kausap ng propesor ay galit at minura ito, ngunit ang lalaking nagtapon ay mukhang nakakatakot at nagsalita ng dayuhang wika at binatukan siya nito gamit ang baril na hawak nito na nagdulot ng pagdudugo at pagkadapa nito. Sinundan ito ng pagpapahayag ng tinyente na tila pinaglalaruan lang sila ng kalaban. Tinanong ng sergeant ang tinyente kung okay lang ba ito, itinanong ng tinyente ang kalagayan ng iba pang mga tropa. Sumagot si Sergeant Kim na hindi niya alam at tila nadala ang iba sa ibang lugar. At may tunog na nagmumula sa labas ng silid tila may papalapit na naman na tao sa kanilang lokasyon. Pagbukas ng pinto, lumitaw ang isang masamang lalaki na tila may balak kay Lieutenant. Bago pa man makagawa ng anumang aksyon ang masamang lalaki, may isa pang misteryosong lalaki na biglang sumapak sa kanya mula sa likod kaya't nawalan ito ng malay. Tinanong ng misteryosong lalaki si Lieutenant Ham Chan kung siya nga ito. Sinabi ng misteryosong lalaki na narito siya para iligtas si Lieutenant at ang iba pang bihag. Inutusan niya ang tenyente na dalhin ang iba at sumunod sa kanya. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nagtataka si Lieutenant Ham Chan dahil tila nawalan ng malay ang lahat ng tao sa labas ng silid, patunay na may naganap na aksyon bago sila lumabas. Habang naglalakad sa pasilyo, nagtataka si Lieutenant Ham Chan dahil sa dami ng tao na nawalan ng malay sa labas ng silid. Ipinahiwatig niya na kung may ganito kadaming tauhan ang nawalan ng malay, dapat ay narinig nila ito habang nasa silid pa sila. Nagdesisyong tanungin ni Lieutenant ang misteryosong lalaki na kasama niya. Itinanong niya kung anong dibisyon ang kinabibilangan nito at ilang tao ang kasama sa operasyon. Tumugon ng misteryosong lalaki na hindi niya maaaring sabihin kung sino ang mga kasama niya at sinabing siya lang ang tao sa operasyong iyon. Nanatiling tahimik ang misteryosong lalaki pagkatapos niyon. Dahil dito, lalong nagtaka si Lieutenant. Iniisip niya kung paano nagawa ng misteryosong lalaki na patulugin o pabagsakin ang lahat ng kalaban ng mag-isa at nang walang anumang ingay o abala. At habang naglalakad si Lieutenant Ham Chan at ang misteryosong lalaki, biglang may lumitaw na kalaban sa bukas na pinto ng isa pang silid. Napansin sila ng mga kalaban at inihanda ang kanilang mga baril. Subalit agad na tumakbo ang misteryosong lalaki patungo sa mga kalaban ng walang pag-aatubiling anuman. Isang mabilis na suntok sa panga ang binigay niya at pinatulog ito. Ang natitirang kalaban na may hawak na baril ay mabilis na binato ng kanyang patalim na tumama diretso sa dibdib ng kalaban na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi makapaniwala si Lieutenant Ham Chan sa ginawa ng misteryosong lalaki, 2 tao ang kanyang pinabagsak sa loob lang ng isang saglit at walang ginamit na baril. Anong dibisyon kaya ang kinabibilangan ng lalaking ito? Sinagot siya ng misteryosong lalaki na magsusumikap na silang tumaas ang kanilang bilis mula ngayon. Siya na ang bahalang tumingin sa mga kalaban, kaya huwag daw gumamit ng baril si Lieutenant maliban na lang kung emergency. Agad na sumang-ayon ang Lieutenant at nakaramdam ng parang pabigat sila sa misteryosong lalaki. Pagkatapos ay tuloy-tuloy silang tumakbo habang naririnig ang mga putok ng baril mula sa misteryosong lalaki patungo sa mga kalaban para lang makalusot sila sa pasilyo. At sa di kalayuan, nakita ni Lieutenant Ham Chan ang maraming kalaban sa harapan. Iniisip niya na kakailanganin ng misteryosong lalaki ang tulong niya ngayon. Nagsabi siya, ito na yata ang wakas ng tahimik nating paggalaw. Ano ba ang nasa isip niya at bakit siya tumatakbo ng ganun? Nakita ni Lieutenant na tumatakbo ang misteryosong lalaki patungo sa mga kalaban ng walang takot. Sinabi niya, sa ganitong panahon, kailangang manatiling kalmado. Ngunit, sa isang iglap, nag-slide ang misteryosong lalaki sa sahig,
na ikinagulat ng mga kalaban at wala silang oras para makapag-react na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. At tuloy-tuloy lang na tumatakbo ang misteryosong lalaki sa pasilyo, handang linisin ang daraanan. Si Lieutenant, pagkakita sa mga bangkay, ay labis na nagulat sa kanyang nakita. Tumatakbo ang misteryosong lalaki patungo sa labasan. Habang pinagmamasdan ni Lieutenant ang misteryosong lalaki, napansin niyang hindi ito kumikilos tulad ng isang militar. Iniisip niya na halimaw ito pero sobrang walang ingat. Paglabas nila, inatasan sila ng misteryosong lalaki na maghintay ng 1 minuto. Nagtaka si Lieutenant at tinanong kung bakit. Doon niya napansin ang kanyang mga kasamahan na halos hingal na sa kakatakbo. Napagtanto niyang hindi lang basta tumatakbo ang misteryosong lalaki, may kalkulasyon pala ito sa lahat ng kanyang kilos. Nagtanong si Lieutenant kung Koreano ba ang misteryosong lalaki, ngunit ito ay nanatiling tahimik, na lalo pang nagbigay misteryo sa kanyang katauhan. At sinabi ng misteryosong lalaki na tapos na ang oras, kailangan na nilang umalis at dumating sila sa lokasyon kung saan naroroon ang mga kasamahan ni Lieutenant Hamchan. Agad na tinawag ng mga kasamahan ang Lieutenant at kinumpirma nilang sila inaligtas ng misteryosong lalaki. Inutusan daw silang maghintay sa lokasyon na yon. Sinabi ng misteryosong lalaki na dito na sila maghihiwalay at may mga tao nang naghihintay para sa kanila sa Timog Kanluran. Pinasalamatan siya ni Lieutenant, ngunit sinagot siya ng misteryosong lalaki na walang kailangang pasasalamat dahil isinagawa lamang niya ang isang utos. Napagtanto ni Lieutenant na isa itong mercenary o bayarang sundalo. Kahit pa ganun, gusto pa rin niyang pasalamatan ang misteryosong lalaki dahil sa anumang dahilan, naligtas nito ang buhay niya at ng kanyang mga kasamahan. Si Lieutenant at ang misteryosong lalaki ay biglang napansin ang presensya ng kalaban na tila naghahanda para sa isang pag-atake. Bago pa man magsimula ang kaguluhan, nagbigay babala ang misteryosong lalaki sa lahat na dumapa. Sumunod na rito, isang malakas na pagsabog ang nangyari na ikinasugat ng ilan sa kanila. Nahihirapan si Lieutenant na mag-recover mula sa naging epekto ng pagsabog. Hindi siya makarinig ng maayos at agad niyang tinanong ang kalagayan ng kanyang mga tauhan at ng isang propesor na kasama nila. Ayon sa tropa, ligtas naman ang lahat. Sa kabila ng sugat at pagkalito, napansin ni Lieutenant na agad na bumangon ang misteryosong lalaki para patuloy na lumaban. Ginamit nito ang kanyang baril para labanan ang mga kalaban. Napuna ito ni Lieutenant at nagtaka siya kung paano ito agad nakabawi sa gitna ng lahat ng nangyari. Ngunit ang pinakamatinding pagkakabukas ng eksena ay nang matuklasan ni Lieutenant na ang misteryosong kasama nila ay isa palang hamak pa na binatilyo. Ito ay isang malaking gulat para sa kanya, dahil ang bata ay may habilidad at tapang na hindi pangkaraniwan. Patunay na hindi lang siya isang ordinaryong bata kundi may kakayahang lumaban sa gitna ng panganib at krisis. 6 na buwan matapos ang nakaraang insidente, ang eksena ay lumipat sa isang silid-aralan. Pinapatawag ng guro ang atensyon ng mga estudyante para ipakilala ang isang bagong kasali sa klase. May mga estudyanteng tila hindi interesado at nagmumukhang hindi kanais-nais ang pagdating ng bagong estudyante. Pinakilala ng guro ang bagong estudyante. Ang guro ay nagsabi na magsisimula na itong sumali sa klase simula ngayong araw at nagpakilala ito sa klase bilang Eugene. Samantala sa paaralan, si Yudayon ay nag-iisip tungkol sa kanyang kaibigan na si Opa. Habang naglalakad siya sa koridor, mayroong isang estudyanteng sumigaw na mayroong bagong mag-aaral na napakagwapo. Laking gulat ni Yudayon nang mabanggit na ito ay isang senior na bagong lipat sa kanilang eskwelahan. Nagbalik tanaw si Yudayon at naisip na ito'y maaaring si Opa, ang kanyang kaibigan na akala nilang namatay kasama ng kanyang mga magulang sa isang trahedyang pagbagsak ng eroplano noong 10 taon na ang nakakaraan. Makikitang nagkita ang lolo at si Eugene. Labis ang pagka-shock ng lolo na malaman na buhay pa si Eugene. Matapos nilang magyakap, napansin ni Eugene si Yudayon na nasa likod ng kanyang lolo at binigyan niya ito ng mahinhing ngiti. Paglipat ng eksena, makikita si Yudayon sa eskwelahan kung saan sinisigawan siya ng isang estudyante dahil hindi siya sumasagot sa mga tawag nito. Ang estudyanteng ito ay humihingi ng gym clothes mula kay Dayon para sa klase sa physical education. Ipinahayag ni Dayon na dala niya ito, ngunit kung ipapahiram niya, ano ang isusuot niya? Sa kabila ng makatarungang tanong, sinaktan si Dayon ng estudyanteng iyon sa ulo. At ang mga kaklase ni Dayon ay walang ginagawa at nanonood lamang.
Nagpatuloy ang estudyante sa kanyang pang-aabuso kay Dayon. Sinabi niyang responsibilidad ni Dayon na alamin kung ano ang kanyang isusuot kung sakaling ipapahiram niya ang kanyang gym clothes. Pinapalabas din ng estudyante na tila nawala na ang tapang ni Dayon at tinatakot siyang baka siya'y bugbugin at paiyakin sa harap ng lahat muli. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dayon ay nanatiling tahimik. Ibinaon niya ang kanyang mukha at hindi gumawa ng kahit anong aksyon para depensahan ang kanyang sarili. Samantala ipinakilala ng guro ang bagong estudyanteng si Eugene. Binanggit ng guro na si Eugene ay nagstay abroad ng matagal dahil sa personal na mga dahilan at hinihikayat ang lahat na tulungan siyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay. Habang ipinapakilala si Eugene, namutawi ang kagwapuhan niya na agad na napansin ng mga kababaihang estudyante, samantalang ang ilang bullies sa klase ay tila irritated sa kanyang presensya. Pinapunta ng guro si Eugene sa bakanteng upuan sa likuran. Habang naglalakad siya papunta roon, isang estudyante ang tahimik na tumitingin sa kanya at inis na nagkomento kung bakit tila lahat ay nabighani kay Eugene. Nang mamataan ng estudyanteng ito na si Eugene ay naglalakad ng very casual, sinubukan niyang ipasabit ang kanyang paa upang harangin si Eugene. Ngunit, napansin ito agad ni Eugene at huminto. Sa sumunod na eksena, naalala ni Eugene ang usapan nila ng kanyang lieutenant bago siya pumunta sa Korea. Sinabi ng lieutenant na iwasan ang anumang uri ng labanan habang siya ay nasa Korea. Sinagot ito ni Eugene na alam na niya iyon at wala siyang balak na mag-engganyo sa labanan dahil kulang pa ang kanyang impormasyon sa lugar. Idinagdag pa ni Eugene na siya ay isang propesyonal na naging bahagi ng labanan sa loob ng 10 taon. Ngunit, itinaas ng lieutenant ang kanyang kamay at sinabing hindi iyon ang rason kung bakit niya ito sinasabihan. Ang tunay na dahilan ay nag-aalala siya para sa magiging kalaban ni Eugene. Sa patuloy na eksena sa klase, hinamon ng estudyanteng nang-aabuso si Eugene matapos itong tumingin ng masama sa kanya. Ang estudyante ay nagtanong kung gusto ba niyang mamatay. Si Eugene, sa kabila ng hamon, ay nanatiling tahimik at di kumikilos. Napansin ng guro na tumigil si Eugene sa paglalakad at tinanong kung bakit. Si Eugene ay humingi ng paumanhin at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad papunta sa kanyang upuan. Inisip ng estudyanteng bully na takot na si Eugene at walang kwenta. Ipinasok ng guro si Park Yung-chan na magiging seatmate ni Eugene para alagaan ito. Sumang-ayon si Park at nagpakilala sa kanya. Ipinaliwanag ni Park Yung-chan kay Eugene ang ilang detalye tungkol sa kanilang klase. Sinabi niya kay Eugene na ang estudyanteng sumubok na tripin siya ay si Lee Jae-hyun at nagbigay pa siya ng babala na mag-ingat sa dalawang ito, kabilang na ang isa pang estudyanteng si Joo Hyuk-jin. Sinabi rin ni Park na ang unang klase ay math at inaalok si Eugene na tanungin siya kung may mga katanungan siya sa hinaharap. Habang itinuturo ng guro ang leksyon, si Eugene ay tila hindi nakikinig at sa halip ay sinusuri ang kanyang paligid, ang mga kasama niyang estudyante, ang guro at ang buong klase. Biglaan, naalala niya ang kanyang kabataan na ginugol sa pagsasanay at sa digmaan. Nakakita siya ng kaibahan at naisip na mapayapa ang bansang ito kumpara sa kanyang pinagdaanang hirap. Matapos ang klase, hinintay ni Eugene si Dayon sa gate ng eskwelahan. Tinanong ni Dayon kung hinintay ba siya at sinagot ni Eugene na gusto niyang umuwi kasama siya. Kahit medyo nahihiya, pumayag si Dayon. Habang naglalakad, pareho silang napansin na may kakaibang atmosphere. At pareho silang nagsabing awkward ang sitwasyon. Inalok ni Eugene si Dayon ng assurance, sinabing wala siyang masyadong alaala tungkol sa kanila dahil siya ay 9 taong gulang lamang noong nangyari ang aksidente. Idinagdag niya na mas mahirap ito para kay Dayon na 7 taong gulang lamang noon. Habang naglalakad papunta sa kanilang bahay, nakasalubong nila ang mga estudyanteng nananakit kay Dayon kanina. Ang mga bully ay nag-uusap tungkol sa isang kaibigan na darating. Ngunit napansin nila si Dayon at Eugene. Natakot si Dayon at nag-alinlangan kung ano ang dapat gawin. Tinanong ng mga bully kung sino ang kasama niya. Pinag-uusapan nila kung si Eugene ba ay boyfriend ni Dayon, ngunit itinanggi ito ni Dayon at sinabing kapatid niya si Eugene. Nagulat ang mga bully at tinanong kung mayroon siyang kapatid. Sa kabilang dako, nagtanong si Eugene kay Dayon kung kaibigan ba niya ang mga ito. Sumagot si Dayon ng oo. At nang tanungin ng bully kung kaibigan ba niya si Dayon, nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Nakatayo si Eugene at tinitigan ang mga bully na nagpapakita ng pang-uusig.
Bagaman matapang ang tono ng mga bully, napansin ni Eugene na sila'y walang armas at maraming mahihinang punto sa kanilang katawan na maaaring madaling tamaan. Nag-iisip si Eugene kung bakit ang bully ay sobrang confident sa kanyang sarili kahit alam niyang madaling mapabagsak ito. Sa kanyang isipan, lumabas ang paalala ng kanyang lieutenant na huwag makipag-away. Napagdesisyonan niya na iwasan na lamang ang bully. Subalit hindi ito pinalampas ng bully at lalong nagalit habang nagpapaliwanag si Dayon na bago lamang umuwi sa bansa ang kanyang kapatid at hindi pa sanay sa kultura dito. Pero hindi ito naging dahilan para tumigil ang bully sa kanyang pang-aalipusta. Nakita ni Eugene kung gaano ka-tense at natatakot si Dayon, kaya naman agad niyang tinanggal ang kamay ng bully na kapwa nakakatakot at mabilis. Nagulat ang bully at nasaktan sa mabilis na kilos ni Eugene. At lumapit ng marahan si Eugene kay Dayon, at humiling na wag umalis si Dayon sa kanyang kinakatayuan at siya'y intayin saglit. Kahit nagtataka, sumunod si Dayon sa utos. Biglang isinuot ni Eugene ang kanyang uniforme sa mukha ni Dayon bilang proteksyon. Sa oras na ito, may biglang pag-atake sa likod mula sa bully, subalit nakaiwas si Eugene at nagantihan niya ito hanggang sa tumilapon ang bully at nagdulot ng pagdudugo ng ilong at tuluyang mawalan ito ng malay. Pagkatapos ng insidente, binanggit ni Eugene na tila nabali niya ang kanyang pangako sa tenyente sa unang araw pa lamang. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.